tulad po nung 10% na pag-aabuli po. Yung kung tawagin po ay may time card. Opo. Yung persahang pagpapasamba. Naamis ako, naiinggit ako sa kanila na bakit sila, bagamat mahirap ang pamumuhay dito sa mundo, bakit sila parang hindi nila alintana? Parang masaya silang tumutupad. Kaya tumating ang pagkakataon sa akin na bakit ako? Naglilingkod din naman ako sa Diyos. May hanap buhay naman kami ng aking may bahay. Bakit parang iba? Marami po akong gustong matutunan sapagkat uhaw na uhaw po ako sa tunay na paglilingkod. Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, A Convert Story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa isa na namang istorya ng ating kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kilalanin na po natin ang ating makakasama ngayong araw. Pakinggan at panoorin po natin ito. Kilalanin ang dating kursulista, youth leader at choir member sa Simbahang Katoliko na si kapatid na Alex Isidro Martinez. Kasama ng kanyang buong sambahayan, iniwan ang kinagisnang relihiyon at ngayon masiglang naglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ating lalong kilalanin ang ating kapatid mula sa lokal ng Peña Francia, Distrito Eclesiastiko ng Rizal, at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Here in the Church of Christ, come with me. Ang makakasama po natin ay si kapatid na Alex Isidro Martires mula po sa lokal ng Peña Francia, Distrito Eclesiastiko ng Rizal. Magandang araw po, kapatid na Alex. Magandang araw po, kapatid naman. Kumusta po kayo? Mabuti naman po sa tulong at awa ng Diyos. Nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay dating kursulista, Opo. may tungkulin po sa kinagisnan ninyong relihiyon at hindi lang basta may tungkulin kundi doon sa parokya kung saan po kayo naglilingkod, isa kayo sa mga nangunguna o leader sa youth group bukod sa kayo ay choir member po. Ano po bang ginagawa doon sa pagiging kursulista para po sa kaalaman din ng mga nakikinig sa atin ngayon? Opo, sa pagsamba po, mayroon po kaming mga parang parte din doon. Naglilingkod kami doon. May mga pagpapanata din po. Ngayon, pipili kami. Pupunta kami sa parokya namin. Pagka-graduate namin ng pagkukursilista, kung kami po ba ay tatanggap ng tungkulin bilang sakristan o yung nag-a-assist parang lay minister, mga ganon. Pero po yun pagka sa may mga asawa na. Kami naman po ay binata pa nung panahon na yun. Kaya po, ang pinili din po namin ay yung pagiging choir member. So yung kursulista, nag-aaral kayo Po, nung mga parang ganon. practices po sa relihiyong kinagisnan po ninyo. Gaano kayo kasigla, lalo na nung panahon po na yon na kayo ay may tungkulin? Masiglang-masigla po kami sa pagtupad din. Tuloy-tuloy din po yung pagsisimba kasi po ang termino ay pagsisimba. Tapos meron po kaming mga pag-iinsayo. Nag-iinsayo din po kami ng mga awit din. Meron po kaming mga Bible study rin. At bukod pa po yan dun sa yung mga may pista, Opo. may mga iba't ibang kumbaga aktibidad depende po sa panahon at pagkakataon. Opo. May mga aktibidad talaga dyan. Kung alin po yung inihain na magiging aktibidad namin, sumasama po kami doon. Halimbawa po kung tawagin ay Christmas, mangangaroling kami. Mga ganon. Tapos meron kaming mga paglingap din sa kapwa. Meron din po. Minsan po tree planting. Marami din pong aktibidad. Mga gaano katagal po na ginagawa po ninyo yung ganyang uri ng paglilingkod sa Matagal relihiyong din po. kinagisnan? Ano po parang nasa 14 years old ako hanggang bago ako mag-asawa. Matagal po yun. Matagal Talagang mahabang panahon din po. Mahabang panahon po talagang ginugultin. Nung mga panahon po na yan, meron kayong idea or
impresyon tungkol sa Iglesia ni Cristo? Yun po, dahil nga po sa biro-biroan, naririnig po na, ang madalas sumasagi sa isip ko yung tulad po nung 10% na pag-aabuli po. Yung kung tawagin po ay may time card. Opo. Yung persahang pagpapasamba. Mga ganun. Marami po kaming naririnig. Time card na yung parang sa trabaho ba yan? Parang ganun. May Kasi hindi na ho inabot yan ng mga kabataan ngayon eh. Opo. Baka hindi na nila alam yung time card. Yan yung time in, time out. Ang Opo, uso na po yung ngayon sa mga nagtatrabaho eh. Meron ng parang machine, no? Opo, Nagta-tap in na, Opo. tap out na po. Opo. So nung panahon po na yon, ang paniniwala ninyo may, May time card Opo. ang mga kaanib sa Iglesia ni Opo. Cristo. Opo, tama po. Unahin po natin yung nabanggit yung puwersahang pagpapasamba o pinapasamba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at Opo. may time card. Ano po ang napatunayan yung ninyo? persahang pagpapasamba, ang akala ko po noon, ang aking impresyon, yung, kasi pinupuntahan sila eh. So nung ako ay nag-iglesia ni Cristo, nakita ko na hindi naman po pala ganon. Parang nami-misinterpret ng mga hindi nakakaunawa sa iglesia ni Cristo na yun po ay pagmamalasakit ng pamamahala ng mga may tungkulin sa iglesia na sila ay dalawin, tanungin kung ano bang kalagayan nila para po sa paraan na matulungan sila. Pero sa akin po, nung ako po ay wala pa sa Iglesia ni Cristo, ang pagkaunawa ko po doon ay pinipersa silang sumamba at pinagagalitan pa sila. Pero kayo ngayon, Iglesia ni Cristo na, meron po bang pamumuwersa? Pinipilit po bang sumamba ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Pinagagalitan po ba ang mga miyembro Ay, sa wala Iglesia po. ni Cristo? Wala po. Dahil nga po, tulad ng nasabi ko, yun po ay pagmamalasakit para alamin. Kumbaga po, pag-extend ng kamay ng pamamahala sa mga kapatid kung anong kalagayan nila, pinapayuhan, kung meron silang mga nagiging suliranin. At karamihan po sa mga nakausap din namin na ganyan ang impresyon, pinatutunayan po nila nung sila'y kaanib na sa Iglesia ni Cristo, ang nakita po talaga nila yung pagsusumikap po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na ng mga may tungkulin sa pangunguna po ng pamamahala na matulungan. Opo. Malaman ng kalagayan ng mga kapatid nating nangangailangan at higit sa lahat, maipanalangin po. Tama po kayo. Isa pa po yung tungkol sa 10% na pag-aabuloy. Nung ako po ay wala pa sa Iglesia ni Cristo, yun din po ang isa sa aking iniisip. Akala ko po, 10% talaga yung totoong kinukuha para po i-abuloy. Wala pong katotohanan sapagkat ang paghahandog po sa loob ng iglesia ay kung ano po yung pasya ng iyong puso. At lalong-lalo na po kung naihandog natin sa Diyos yung ating mga pagtupad. Tama po yun. Wala pong pilitan sa pagsamba. Opo. Itinuturo po yung pagsamba na pahalagahan, wag liliban dahil aral po yun ng Panginoong Diyos na Tama nasa po, Biblia At yung ukol naman po sa pag-aabuloy at paghahandog, totoo din po yung binabanggit ninyo. Aral din po ng Biblia na kung mag-aabuloy, maghahandog, mula po sa puso. Opo. Pasya po ng puso, hindi mabigat sa loob at hindi tinatakdaan ng kahit anumang halaga. Tama po. Walang 10%, walang anumang pong Opo. porsyento. Linawin ko po, kapatid na Mar, yung patungkol sa time card. Na ang akala ko po noon may time card sa loob ng iglesia. Nung ako po ay nasa loob na ng iglesia, wala rin pong katotohanan patungkol sa time card sapagkat kami po ang magtatakda kapag katapos ng pagsamba kung kami po ay mamamalagi sa kapilya sapagkat kami po ay may mga sinasagawang mga pagpapanata o kaya ay paglilinis ng kapilya, pagmamalasakit po sa aming bahay-sambahan. Pero wala pong time card talaga. Hindi po kayo pinipilit. Hindi po kayo inoorasan na, kailangan 3 oras kang nasa kapilya, 4 na oras may ganun po ba? Wala po, kapatid na Mar. Udyok po ng pananampalataya sapagkat kami po ay nasisiyahan na naglilingkod kami sa tahanan ng Panginoon. Para po sa kabatiran ng mga kababayan natin nakikinig, yung binabanggit po ninyo kung nakikita nila ang mga kapatid nagtatagal sa kapilya, Opo. kagustuhan po ng mga Opo. kaanib sa Iglesia ni Cristo. Sarap sa kanilang pakiramdam. Tama. At kahit yung mga anak po natin, no? Opo. Kesa kung saan-saan natin malaman na nagpupunta, Tama po. pag na
laman nating nasa kapilya lang, panatag po Opo. ang ating kasiyahan, kalooban. opo. Kasiyahan po kasi namin, lalo na kami ng aming mga anak, na doon ubusin yung oras kaysa po nasa labas kami. Nabanggit po ninyo na talaga napakasigla po ninyo kahit sa pagpapakilala sa inyo bilang dating ang naging may tungkulon din, kursulista sa relihiyong kinagisnan. Ngayon palang Iglesia ni Cristo na kayo, kitang-kita po namin ang kasiglahan ninyo. Paano po ba kayo natawag sa Iglesia ni Cristo? Pagka nakakapakwento ako doon sa mga kapatid na nakakasalamuha ko nung panahon na hindi pa ako Iglesia ni Cristo, na-curious po ako bakit ganito ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Naamis ako, naiinggit ako sa kanila na bakit sila, bagamat mahirap ang pamumuhay dito sa mundo, bakit sila parang hindi nila alintana, parang masaya silang tumutupad. Kaya tumating ang pagkakataon sa akin na bakit ako? Naglilingkod din naman ako sa Diyos. May hanap buhay naman kami ng aking may bahay. Bakit parang iba? Kaya dumating yung pagkakataon na nagsuri kami sa loob ng iglesia. Kaya dun po nag-umpisa na ako ay matawag. Nakikita ninyo kasi yung mga kapatid o kaanib sa Iglesia ni Cristo, masaya Opo. sa ginagawang paglilingkod. Tama po, kapatid. May paglilingkod po kayo noon, nabanggit nyo nga napakasigla Opo. nyo. Hindi ba kayo ganun kasaya? Ano po bang Opo, sitwasyon noon? ito po yung totohanang nararanasan ko base po sa aking karanasan. Hindi po talaga ako nagiging masaya. Parang sa pakiramdam ko parang malayo sa akin ang Diyos. Bagamat naglilingkod kami, sinisikap namin maging maayos na mamamayan, na lingkod ng Diyos, hindi namin maramdaman ng Panginoon Diyos. Kaibayo po sa nakikita nyo Opo, sa mga kaanib sa mga iglesia. kaanib sa Opo. Iglesia ni Cristo. Opo. Dumating ang pagkakataon na umuwi ako sa mother ko dito sa Antipolo. Doon po ako nagkaroon pa ng mga mabibigat na suliranin sa buhay. Kaya siguro kasangkapan ng Diyos na ipaisip sa akin ng iglesia. Dumating yung kuryosidad, kaya nagpasya ako sarili ko, bakit hindi ako mag-iglesia ni Cristo? Baka maranasan ko yung nararanasan ng mga kaibigan ko na nasa iglesia ni Cristo. Kaya time na po na yon, hinanap ko ang kapilya sa lugar namin. Sakto po, talagang niloob ng Diyos na nagkaroon ako ng kaibigan na kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Sila yung aking napagtanungan. Sa awa ng Diyos, naawa po sa akin ng Ama, dinala po ako sa kapilya. Sa una po, naanyayahan po ako sa loob ng Iglesia, Bible study, sumamba po ako doon. Ngayon po, yun po yung naging dahilan sapagkat na-curious na po ako ng gusto sapagkat marami na po akong katanungan sa aking isip at puso na unti-unting nasasagot sa pagsamba, sa pagba-Bible study. Kaya po, sinikap kong makarating palagi sa oras ng pagsamba, sa oras ng pagba-Bible study. Nasabik po ako, parang hayop na naghahanap ng maiinuman. Na, Nauuhaw kayo opo, sa parang ganun po. katotohanan. Opo, sapagkat hindi ko po maipalawanag yung aking pakiramdam. Parang pinabagbag yung puso ko. Naiiyak na ako sa pagsamba eh. Sapagkat kung umawit pa lang yung mga awit, dama ko na yung panalangin dahil sa pag-awit pa lang nila parang nananalangin na sila sa Ama. Kaya nagpasya ako na dire-diretsyong pagsusuri. Kaya yun po ang nag-umpisa kaya natawag ako sa loob ng iglesia. Yung po bang binabanggit ninyo na hinanap ninyo ang Iglesia ni Cristo? Naisip ninyo na mag-Iglesia ni Cristo kaya ako? Noong mga panahon po na yun, hindi pa kayo nakakapasok sa kapilya, hindi pa kayo nakakadalo sa pagsamba, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Hindi pa po, nadadaan. Kasi sa opisina namin dyan sa may Balete, nadadaanan ko yung lokal ng Cubao. Na-amaze. Kasi malaki, maluwag, maganda. Hanggang nga po, minsan, naanyayahan ako doon. Yun nga lang po, hindi ko sila napaunlakan. At dumating ang panahon, kayo mismo ang nagkusa na Opo. papasok, Tama po, pupunta kapatid. sa Opo. kapilya ng Opo. Iglesia ni Opo. Cristo. Ano po ang partikular na aral ng ating Panginoong Diyos yung nakatawag ng pansin sa inyo at nasabi ninyo, totoo ang aral sa loob ng Iglesia ni Cristo? Ang isa po sa nakatawag sa akin, kapatid na Mare, ay yung pumasok po sa kawan. Sapagkat sa pagtuturo po, nakasulat po na para maligtas,
kailangan mong pumasok sa kawan. Alin po yung kawan na yun? Yung kawan po yun po yung Iglesia ni Cristo po eh. At naritig ko pa sa pagtuturo ng pamamahala, isang aral din po na aking sinampalatayanan. Kapag inibig mo ang iyong magulang, nangako ang Panginoon eh, na ikaw ay palalaguin niya ang iyong buhay. Sa madaling salita, hahaba ang iyong buhay. At may mga pangako pa na nakapaloob doon na Bakit po ninyo tinanggap at sinampalatayanan yung mga aral na itinuro po sa inyo sa loob ng Iglesia ni Cristo? sapagkat naranasan ko pong mabuti. Sa aking karanasan, naranasan ko po at nakita ko sa Biblia yung tinuturo ng pamamahala mismong nasa Biblia po. Sinuri ko po siya. Hindi po siya salita lang ng kung sinong tao, hindi po siya kuro-kuro, hindi po siya baka opinion lang Hindi po ng kamar. pamamahala sa Iglesia ni Opo. Cristo. Hindi po kamar sapagkat ako po talaga ay nagsuri. Nakita ko na talagang ito yung tunay na pagtuturo. Samantalang noon, hindi naman po na ituturo sa amin yung mga ganong aral. Kaya po, nagpasya po talaga kami. Ako na mag-iiglesia po ako sapagkat sabi ko nga po sa umpisa, marami po akong gustong matutunan sapagkat uhaw na uhaw po ako sa tunay na paglilingkod. Kailan niyo po nasabi na nasa tamang direksyon ako? Alam nyo kasi ganito po yan, kapatid na Mare. Marami po kaming pinagdaan ng mga suliranin. Nung mananalangin kami, nararamdaman ko na napakalapit sa akin ng Panginoong Diyos po eh. Kaya ramdam ko sa sarili ko na kasama ko ang Panginoon sa pagkakataong ito. Kaya nagpatuloy po kami sa pag-aaral at pagsusuri sa loob ng iglesia hanggang sa nagpasya po ako na umanib na ng tuluyan hanggang sa ako po ay mabautismuhan. Nung kayo po ay babautismuhan na, ano po ang nasabi ninyo sa panalangin sa ating Panginoong Diyos? Ako po talagang sinabi ko, Ama, maraming salamat po. Alam ko po na nung nabautismuhan ako, pagkakataon na talaga na kailangan kong baguhin ang aking buhay na. Kailangan kong ilibing lahat ng aking mga nagawang kasalanan. So, talagang umiiyak ako sapagkat alam ko na may haharapin akong mga pagbabata. Pero buong-buo po ang pasya ko sapagkat alam kong nandito ang tunay na paglilingkod. Maraming salamat po, kapatid na Alex. May mga pag-uusapan pa po tayo pero bibitinin lang natin sandali. Huwag po muna kayong aalis, magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Narito ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Sa Mateo Kapitulo 6 ay ganito ang sinasabi. At sino sa inyo ang makapagpapahaba kahit isang oras sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagkabalisa? Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin at daramtin. Alam ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo. Sumainyo ang ilang butil ng katotohanan mula sa banal na kasulatan. Nagbabalik po ang pagtawag A Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Alex Isidro Martires mula po sa lokal ng Peñafrancia, Distrito Eclesiastiko ng Rizal. Magandang araw, kapatid na Alex. Magandang araw po, kapatid naman. Baka meron po kayong gustong batiin, samantalahin po natin ang pagkakataon. Sige po, go ahead po. Binabati ko po ang aking asawang si Hazel Medina Martires. Panganay pong anak na si Forrest Dwayne Medina Martires. Pangalawa pong anak na si Wade Kylexi Martires at bunso pong anak na si Dana Alexa Martires. At binabati ko rin po ang aming destinado ng lokal, si kapatid na Mark Miguel Felix at ang kapatid po na Ergen Lacson at ang aming pong tagapangasiwang si kapatid na Alfonso Rico po.
Maraming salamat po, kapatid na Alex. At pagbati po sa lahat po ng nakasubaybay sa programang ito, saan mang panig kayo ng mundo naroroon. Maraming salamat po sa laging pagsubaybay at pagsuporta sa programang ito ng Iglesia ni Cristo. At sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Nababasa po namin ang inyong mga comments, ang inyong mga pagbati. Maraming salamat po sa inyo. Kapatid na Alex, nabanggit po ninyo kanina na nadarama ninyo. Nasa proseso pa lang kayo ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Sinasamahan kayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi po kayo pinababayaan. Nakaalalay, tinutulungan kayo. Lalo na po ng mga aral ng Panginoong Diyos na itinuturo sa inyo sa panahon man yan ng pagsamba o maging sa ginagawang pag-aaral ng kanyang mga salita. Papaano po niyan nabago ang inyong buhay? Napakalaki po ng pagbabago nangyari sa aming buhay. Sapagkat noon po, talagang hindi po namin alam kung saan kami susulin, kumbaga. Magulo po dahil po, alam niyo yung galaw ng kinagis na nating pamumuhay. Dito, kapatid, no? Kaya, nung maging iglesia kami, natuto kami na ituwid yung aming landas. Natuto kami kung paano kami maglingkod sa Diyos. Natuto kaming rumispeto sa aming kapwa. Natuto naming ibigin ang aming mga magulang. Natuto rin kaming umibig sa ating kapwa sapagkat inuutos po rin ng Panginoon dyan. Bagamat ganun po yung aming nararanasan, hindi po kami nakaiwas sa mga pagsubok. Kapatid na Mar, ang totoo, muntik pa kaming makabitaw sa pagiging iglesia namin. Sapagkat nung kami po ay aanib na sa loob na iglesia, doon po kami sinubok ng ating Amang nasa langit. Sunod-sunod po yung problema. Una po dyan, nung ang aking misis ay papasok sa kanyang hanap buhay. Alam niyo po ay nag-200 yung kanyang blood pressure. Kulang na lang, talagang mag-collapse siya sa sinasakyan niyang FX. Buti na lang po na isugod siya sa ospital. Isa po yan. Kasunod po niya, nagkasakit po ang aking bunsong anak. Dengue po yan, 50-50. Kasunod po niyan ako po. Naoperahan po ako sa bituka. May pinutol pong maliit. Pagkat nagkaroon po ka ng umbilical hernia. Sinubok po kami ng panahon. Pero sa kabila ng pagsubok na yun, halos ikadapa po ng aming kabuhayan. Sa halos ikasuko na namin. Isusuko na kami. Pero hindi po. Inisip ko yung pangako ng Diyos na natili po kaming matatag. Na sumampalataya kami na sa kabila ng mga pagsubok na yun, tutulungan kami ng Ama. Hindi kami susuko. Kaya doon po kami natuto, nagbago, talagang niyakap po namin yung pagbabagong buhay sapagkat alam namin na hindi kami pinabayaan ng Ama. Dumating yung pagkakataon na yon sa buhay namin na doon sa hanap buhay namin na pagtitinda ng alak, pagdi-deliver ng mga nakalalasing na alak, nabanggit ng isa sa mga ministro namin noon na bawal yun sapagkat yun po ay nakalalasing. Bagamat kami ay hindi naman na nagiinom at wala ng bisyo. Bagamat kami pa rin yung kasangkapan para magbenta ng alak sa mga tao sa labas. Di ba po? Medyo, alam niyo po, nagtalot, nagalit sa akin ng mga babae sapagkat ang sabi niya ikaw ba nasisiraan na ng bait sapagkat may reliyon naman tayo, nag-iglesia ka. Kasi nga po, ako ang unang-unang iglesia sa aming pamilya. So dumating po yung pagkakataon na yan. Pero dahil po, alam kong yun ang utos ng Diyos. Labag man po sa aking kalooban, sinunod ko po ang utos. Udyok po yan ng pananampalataya. Binanggit sa akin yan noon ng aming destinado na si Kuya Rizal de Pontanilla. Alex, may kakasangkapanin ng Diyos. Bibigyan ka ng panibagong hanap buhay na alam mong hindi ka makakalabag sa pinag-uutos ng Diyos. Kaya po, merong naging kasangkapan. Kaya nga po, napunta ako doon sa LPG industry. Iyan po yung
aking ipinalit na hanap buhay. Pero hindi po naging madali sapagkat ako po ay namasukan muli sa isang hanap buhay para maipon yung aking konting kinikita. Tapos sa pag-ipon yun po yung aking ginamit na puhunan sa pagtinda-tinda ng LPG. Hanggang sa nakapagpatuloy po, doon ko po nakitang sinasamahan na ako ng Ama. Kapag sumusunod ka pala sa mga utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kahit ikaw ay mahirapan, tutulungan ka ng Ama. Higit pa po sa kung ganong kinikita nyo siguro nung kayo ay Opo. meron pang tindahan na binabanggit ninyo. Opo, totoo po. Doon po kami. Doon ko po naranasan ang pagtulong ng Diyos sa amin. Isipin mo, yung karamihan ng tao ay talagang nangangailangan. Dumadaing, O nahihirapan. dumadaing Opo, totoo Kaya yan. kami po nung panahon na yun naging kasangkapan din sa pagtulong sa kapwa. Pagkat nakapag-open pa po kami ng panibagong hanap buhay sa panahon ng pandemic. Kapag sinusunod mo ang mga utos niya, kahit ikahirap at ipagbata mo dito sa mundo na ito, babayaran ka niya ng kabutihan. Yun po yung nagbago sa amin ng gusto na sana po sa pagdating ng panahon, makita din ng aking mga kapatid na nagbago ang aming buhay nang dahil sa pagsunod. Nabanggit nyo na lang din, kapatid na Alex, na sana makita rin ito ng ilan ninyong mahal sa buhay. Opo. Na makita rin ang naging pagbabago sa inyo buhat na kayo umanib sa Iglesia ni Cristo, na kayo'y napabuti, lalo na ng mga kapatid ninyo. Samantalay na po natin ang pagkakataon. Ano po ang mensahe ninyo sa amin? Ang mensahe ko po sa mga kapatid ko, mga kapatid, mahal ko po kayo. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon na maanyayahan kayo, magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagnanais po kasi ako na kayo din ang aking maging kapatid pagdating doon sa Bayang Banal. Kaya po sana magsuri po kayo, lalong-lalo na po yung mga nakikinig sa radyo at telebisyon na bakit po hindi nating subukang magsuri sa loob ng Iglesia ni Cristo. Napakaganda po ng aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Maari pong tulungan din po kayo ng Ama tulad din po ng nangyari sa aming pamumuhay, kapatid naman. At ang higit sa lahat na itinulong po sa inyo, yung naliwanagan po kayo Opo. ukol sa aral ng ating Panginoong Opo. Diyos sa pagtatamo ng kaligtasan. Opo. Maraming salamat po, kapatid na Alex, sa pagbabahagi ng inyong natatanging karanasan. Ang nakasama po natin ay ang kapatid na Alex Isidro Martires mula po sa lokal ng Peña Francia, Distrito Eklesiastiko ng Rizal. At dahil na rin po sa pagsunod sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, sa pagsisikap na magawa kung ano ang kalooban ng Amang nasa langit, kahit iwan po yung hanap buhay na kanilang pinagkakakitaan, lalo't naunawa ang labag sa kalooban ng Panginoong Diyos, hindi po pinanghinayangan ng ating kapatid. At iba yung pagpapala pa, ang ipinagkaloob sa kanila, higit pa ron ay ang matibay na pananampalataya at pag-asa na magtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Sana po ang istorya ng ating kapatid ay nakapagbigay ng panibagong inspirasyon at pag-asa sa bawat isa sa atin. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, binabati at pinasasalamatan lang po natin ang SEBSI President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo, at higit po sa lahat, ang pinakamamahal nating kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan. Maraming salamat po. May mga ganitong programa kung saan ay naibabahagi po natin ang mga natatanging karanasan ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at lagi po ninyo kaming samahan dito po sa programang Ang Pagtawag, A Convert Story. Maraming salamat po.